Kasama po natin ang country analyst ng Global Source at former Deputy Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas na si Sir Diwa Gunigundo. Ukol po ito sa inilabas na report nga ng International Monetary Fund na mayroong kaugnayan sa paglalagak po ng Land Bank at ng DBP dito sa Maharlika Investment Corporation. Para sa mga nakatutok sa atin ngayon, ayan na, nasa linya na po, kausapin natin. Sir Diwa, magandang umaga po. Ay, magandang umaga naman at sa lahat ng ating mga nakikinig. Magandang umaga, sir. Ito madalas kasi nating babanggitin mamaya yung International Monetary Fund or IMF. Para lang po mas malinaw at klaro sa mga nakatutok sa atin at nakikinig ngayon, ano po ba itong International Monetary Fund? At anong main purpose nitong IMF at bakit importante itong mga inilalabas nilang report taon-taon? Well, ang International Monetary Fund ay ginawa yan noong 1940s after the war upang makatulong sa muling pagbangon ng maraming economies around the world right after the war. Miyembro ang Pilipinas niyan at tayo ay signatory doon sa articles of agreement ng sa IMF, and therefore we are subject also sa number one, economic and financial surveillance, and number two, pwede tayong manghiram kung kinakailangan. Kaya nga tayo, noong pang 1962 hanggang 2006, nangungutang ang Pilipinas mula sa IMF kasi meron tayong tinatawag na kota-kota. Nagko-contribute ang iba't ibang mga bansa na miyembro. There are more than 190 countries members ng IMF. At dahil dito, may pera, may pondo ang IMF. So, yung tinatawag naman natin economic surveillance, every year, pumupunta ang IMF mission sa iba't ibang bansa. Yan ay lahat ng bansa covered niyan. At tinitingnan nila kung ano ang nangyayari sa bansa at yung economy, no? Yung growth, inflation, balance of payment, yung fiscal situation, ano ba ang kalagayan ng budget, ano ang deficit, ano ang utang ng bansa, etc. etc. Ito yung importante ito kasi third party ito no? In the sense na hindi ito sa gobyerno, hindi ito mga Pilipino na naririto sa Pilipinas, ito ay third party na sa Washington DC. Upang sa ganun ay inaasahan natin objective yung kanilang pagtingin o pagtatasa ng mga prospect ng economic development ng mga bansa. Yan po ang kahalagahan ng IMF. Ayan, well explained Sir Diwa. Nito nga po nitong nakaraang taon around December, naglabas nga po ng report itong IMF tungkol sa pag-restore o pagbabalik ng kapital ng DBP at ng Land Bank following po their big contribution dito nga po sa Maharlika Investment Corporation. Kapag sinabi po ng IMF na i-restore, ang ibig sabihin po ba nun ay galing sa MIC, ibabalik yung pondo? Kung hindi man, saan po manggagaling yung pondo? Tandaan po natin, tinayo po ng pamahalaan sa pamamagitan ng Kongreso yung pong Maharlika Investment Fund pursuant to Republic Act 11954. Ito po ay pinirmahan ng ating presidente noong July 2023. Itong Maharlika Investment Fund parang sovereign wealth fund yan. May kapital, ito ay mag-invest sa iba't ibang financial investment o kaya sa mga actual investment sa infrastructure, education, iba't ibang mga investment sa ibang bansa. Normally, sa ibang bansa yan ginagawa. Ngayon, normally, ang isang bansa ay nakakapagtayo ng sovereign wealth fund kung ito ay may tinatawag nating surplus fund. Halimbawa, isang bansa ay nakakuha ng mina ng ginto o kaya mga diamond o kaya patuloy na nagkakaroon sila ng surplus sa kanilang pandaigdigang kalakalan. Ito po yung let's say external trade, no? Exports nila napakalakas. Na taon-taon nagkakaroon sila ng surplus. Diyan po kinukuha yung tinatawag nating surplus fund at yan ang ginagawa nating kapital para sa sovereign wealth fund. Ideally, that should be the situation. Mm-mm. However, sa Maharlika Investment Fund, ang ginawa po, ayon sa batas,
ang magkukontribute po nito ay basically government. Okay? Ang Land Bank ay nagbigay ng 50 billion, ang DBP ay nagbigay ng 25 billion, Mhm. at ang gobyerno dapat magbigay. Galing ito sa una, Bangko Sentral ng Pilipinas. Yung pong dividendo ng Bangko Sentral, sa halip na ito ay ipampondo sa recapitalization mismo ng BSP, ito ay ibibigay sa Maharlika Investment Fund. Pangalawa, doon po sa PAGCOR. Pangatlo, yung pong mga proceeds ng privatization sale under the Department of Finance. Yan po yung capitalization na kinuha para sa Maharlika Investment Fund. So kahit na po ito ay naisagawa noong July 2023, yan po yung pagkakatayo. Hanggang ngayon, that means 1.5 years, hindi pa po ito nakakapagsimula ng investment. Marami po ang mga issues dito. Unang-una, yung kanilang mga sweldo. Hanggang ngayon ay hindi pa yata nakakapagkaroon ng final terms and conditions. Pangalawa, nagtatayo pa rin sila ng iba't ibang mga committees. No? Ayon sa batas, 2 ang committee, Risk Management at saka Audit Committee. Ngunit kinakailangan pa rin nila na magtayo ng committee sa corporate governance, related party transaction, nomination and remuneration, and investment committee. So lahat ng mga ito, for the last 1.5 years, ay nasa organizational phase. Although sinabi ng IMF, ng MIF, na sila ay maaaring pumasok doon po sa tinatawag nating pagde-develop ng mga transmission and distribution infrastructure. Para po ito sa mga off-grid lines, doon sa mga lugar, sa mga isla at mga probinsya na wala po sa grid. Yung pong sineservisan ng NAPOCOR at saka po noong NGCP, yung pong sa transmission line. Ito ay para bumaba daw ang presyo ng elektrisidad at magkaroon din ng elektrisidad yung pong ating mga kababayan. I think they're thinking of allocating 35 billion. Pero wala pa pong nangyayari doon po sa binigay na kapital galing sa Land Bank, 50 billion, DBP 25 billion at BSP. So yan po yung kalagayan. Kaya ang nangyari naman po dito, dahil sa kinuha yung kapital, yung kanilang contribution sa capital ng MIF, naapektuhan din po ang lending capacity ng DBP at Land Bank. Tandaan po natin, ang ibinigay po ng Land Bank at DBP ay hindi galing sa kanilang tinatawag na loanable funds or investable funds. Ito po kasi yung misimpression ng marami nating mambabatas na dahil sa may mga loanable or investable funds, ang dalawang state-owned banks na ito, ang sabi nila, therefore, pwede ito makapag-contribute. Pero tandaan po natin, yung kanilang contribution dyan ay deduction from their capital. So kung ito ay dinidak mula sa kanilang capital, yung pong kanilang lending capacity maapektuhan. So kung yun ay maapektuhan at ito'y naapektuhan dahil kinuha na ho yung 50 billion and 25 billion. So, base po doon sa pagpatasa ng iba't ibang mga eksperto sa bangko, DBP could have earned about 5 billion kung hindi mo na ipinautang yung 25 billion, and that's a lot, 5 billion, yun namang Land Bank, kung ito ay hindi nagbigay ng 50 billion, well, they could have earned about around 11 billion. So ito po yung opportunity loss ng state-owned bank that could have been channeled to the national government as dividend. Now dahil ho dito, nag-request po ang Land Bank at ang DBP for regulatory relief Mhm. at dividend relief Mhm. from the Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito po yung dahilan kung bakit ang IMF ay nagsabi. Of course, sinabi na po ito. Sinabi ko na po ito, sinabi po ng iba't ibang mga concerned citizens ng ating bansa
natatamaan ang lending capacity ng dalawang state-owned bank nito. Now, IMF came out with its report last year, issued this year, na kinakailangan ay magkaroon ng recapitalization ang both DBP at ang Land Bank. Now, tanong, saan po kukunin yung recapitalization? Definitely, yung recapitalization cannot come from the national government. Mataas po yung deficit ng ating pamahalaan, tumataas pa. Eh di, kung may deficit po, dalawa lang bagay yan. Una, mangungutang. Pangalawa, magkakaroon naman tayo ng mas mataas na tax or buwit. Kaya iniisip nila ngayon na maaari sanang magkaroon ng tinatawag na public issue. In other words, gawing publicly listed bangko itong DBP at ang Land Bank so that private capital can be solicited to recapitalize precisely both state-owned financial institutions. Yun po yung sinasabi ng IMF. Pero kasi nga, yun po, sa report kasi ng IMF, Sir Diwa, sinasabi na kailangan maibalik agad yung kapital na kinuha both from DBP and Land Bank. Iba po sa sinasabi ng finance chief natin. Ang sinasabi niya, maayos daw po at healthy yung financial capability nitong dalawang bangko. Paano po ba natin tatanggapin ito? Kasi IMF is saying kailangan nyo ibalik. Pero si DOF chief is also saying na hindi, maayos ang mga bangkong ito as well as yung mga head din po ng mga banks na ito. I'm not sure if the IMF is telling Maharlika Investment Fund to return. Ang sinasabi nila dapat ay magkaroon ng recapitalization. Yung sinasabi naman ng Secretary Ralph Recto, dapat po ay ipaliwanag natin yan. Ang basihan po noong statement ni Secretary Recto ay yung tinatawag nating capital adequacy ratio. Ang capital adequacy ratio po, ito po yung requirements ng Bangko Sentral na kinakailangan ang capital base ng mga bangko ay dapat ay at least mga 10%. Totoo po na ito ay importante at ang Land Bank at ang DBP, kung titingnan po natin noong 2022, sila po ay at 2023, they were above the capital adequacy ratio of 10%. Mas mataas po ang both DBP at Land Bank. Subalit, ang kinuha po dito ay yung before Maharlika Investment Fund contribution. So, kung titingnan po natin yung 22 at saka 2023, they were above the capital adequacy ratio. Subalit, dalawang bagay po. Una, ang dapat kong tingnan kung capital adequacy ratio, ang pinag-uusapan natin dito, dapat titingnan yung number after the contribution sa Maharlika Investment Fund. Ang problema dito, kapag itong tiningnan natin, hindi po makakapasa yung pong DBP. Bagamat ang Land Bank ay makakapasa. Okay. Ngunit pangalawa, hindi lamang po dapat tinitingnan ang capital adequacy ratio. Ang tinitingnan po dapat natin dito ay yung tinatawag natin CET1. Ang CET1 po ay yung Common Equity Tier 1. Ibig sabihin nito, ito po yung pinakamataas na uri ng kapital ng isang bangko. Ito ay kasama nito cash, foreign currency, gold, at iba pang liquid assets. Kasi po yung iba, isinasama doon sa kapital, yung iba ay hindi ganoon ka-liquid. Kaya ang tinitingnan ngayon, base sa Basel 3, ito po yung international standards ng banking. No? Ang tinitingnan nila ay yung CET1, hindi lamang yung total capital adequacy ratio. So, kung ito po ngayon ang titingnan natin sa yung CET1 ratio, totoo po na ang Land Bank ay compliant pa rin. Subalit ang DBP hindi na po compliant dito. However, dapat po natin tingnan dalawang bagay. Number one, medyo nandun lang po sa pinaka-minimum, malapit dun po ang Land Bank. Ang DBP below sa minimum. Kaya nga po, sa ibang bansa,
ang minimum nila ay mas mataas kaysa sa 10%. At kung yun ang pag-uusapan natin, iba nasa 12, iba nasa 13% hanggang 19%, ay medyo malayo-layo yung pong ating dalawang state-owned bank. Sa tingin ko, ito po yung pinag-uusapan natin na kinakailangan iayos ang capital base ng Land Bank at saka ng DBP. Ano po, sir, ang danger kapag po nga hindi makarecover doon sa kanyang estado na below the regulatory capital ang DBP or maging itong Land Bank po hindi niya maipataas? Ano po ang danger dito, sir? Napakagandang tanong yan, kasamang Ted. Kaya nga po dun sa bagong standards ng Basel, ang tinitingnan yung magandang uri ng kapital. Kasi ito po yung tinatawag nating loan loss absorbing type of capital. Pag may nangyaring problema, halimbawa nagkaroon ng bankrupt, halimbawa nagkaroon hindi masyadong kumita ang bangko, at nakita ito ng publiko, ang market, magkakaroon ng problema. So, kung kakaunti ang CET1 mo o kaya yung pong ating capital base na below minimum capital requirement, delikado po. At kung mahahawa yung ibang bangko, bagamat napakalakas po ng pagbabangko ng sistema ng bangko sa Pilipinas, dahil sa tinatawag nating contagion, mahahawa, magkakaroon po ng tinatawag tayong financial stability issue. Yun po yung dahilan kung bakit concern ang bawat isa sa atin, concern ng IMF, doon po sa kapital ng Land Bank at DBP after Maharlika. Opo. Yun ho bang pag-aalok ng Land Bank at ng DBP ng share sa publiko is a cure, and is that really ideal? Kasi po, number one, kagaya ng sinabi ko kasamang Ted, wala sa posisyon ang ating national government to recapitalize. Kung magre-recapitalize, again, utangin yung pangkapital o kaya magtataas ng buwis. Pero before that is done, late na. Okay? Kailan yun maipapatupad. So, a good alternative or a good option is to publicly list both banks doon po sa ating stock market. Another is to infuse or to go into joint venture o kaya magkaroon ng merger with another big bank, but that will dilute the government equity in those two institutions. Depende ho yan kung ano ang desisyon, ang policy, ang polisiya ng national government. Should it go into public by listing it in the stock exchange, number one. Number two, kung ayaw naman nilang magkaroon ng public listing, maganda kasi ang public listing eh. Maraming mga requirements ang SEC dyan na magkakaroon ng transparency and accountability. Ngayon, the other option is to absorb private capital. That is dependent on the availability of some big banks in the Philippines to go into that bank and DBP. Opo, maganda ho kapag ito'y publicly listed nga kasi meron ng poder ang publiko na malaman ang pangangasiwa at hindi agad-agad maaaring mangyari yung ginawa ng Maharlika. Kung gano'n, ano po? Tama po yun. Okay. Opo. Pero sir, yung pong panukala na pagsamahin na lang ang DBP at Land Bank? Pag pinagsama mo yung medyo malakas at medyo mahina, in total, baka hindi gano'ng kalakas. Opo. Sir, sa ngayon po na actual sitwasyon na ito, no, kung hindi po magkaroon ng public offering for shares ang Land Bank at ang DBP. By the way, ito pong dalawang bangkong ito, dapat sila, kumbaga, ang maganda rin po solusyon dito, both of them mag-offer po ng shares sa publiko. So, pwede po yun. That is one option kasamang test. Opo. Sige po. So pag dito ho, hindi sila nakakuha ng karagdagang pong kapital para po mahigitan yung kinakailangan po ng regular minimum capital nito,
Muli po, pwede pong bumagsak ang mga bangkong ito, and then at the end of the day, ang sasaklolo pa rin taong bayan sa pamamagitan ng ating buwis. Hindi naman po natin inaasahan na babagsak. Sapagkat pag tinignan po natin yung operation ng DBP at yung pong land bank in 2023, nag-improve relative to 2022. Sa mga tuwid, one way of raising internal capital is for the earnings of these two banks to improve and improve significantly. But that is dependent on good governance, number one, and two, good investment, good lending decisions on the part of the two banks. So that will take time. Opo. Sige po. So sir, kumbaga sa summary po ng ating panayam ngayon, lumalabas po na yung inilagak na pera ng Land Bank at ng DBP ay nagbigay po sa kanila ng lost opportunity to earn 5 billion and 11 billion respectively. So sa ngayon po na hindi pa rin po umuusad itong Maharlika na ito, habang tumatagal, supposed to be po, palaki ng palaki ito. Maaari pong ganyan ang sabihin natin. Pero one way of putting it is this. Dahil sa ibinigay yung pera sa Maharlika Investment Fund, totoo na nagkaroon ng opportunity loss ang dalawang bangkong ito. Hindi lamang DBP at Land Bank ang natalo. Ang natalo rin ay ang national government. Kasi kung ito ay nagpatuloy at hindi kaagad kinuha yung lahat ng 50 billion sa Land Bank at 25 billion sa DBP, nagkaroon sana ng dividendo ang dalawang bangkong ito sa national government at nabawasan din yung deficit ng ating pamahalaan at nabawasan din yung motibasyon para mangutang o magtaas ng buwis ang ating pamahalaan. Okay? Yun po yung sa tingin ko yun ang magandang formulation doon sa nangyari ito. Kasi hanggang ngayon, 1.5 years ang natapos, wala pa rin pong maipapakita ang Maharlika Investment Fund in terms of investment, in terms of pulling in foreign investment, in terms of motivating even domestic investment to join with them. Because in the first place, wala pa po silang plano. Wala pa pong plano for investment. Opo. Ano po naman po ang lugi dito ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa kanila pong parte sa seed capital po ng Maharlika? Well, it could have been used for recapitalization. At higit na naging matatag ang Bangko Sentral. Ngunit alam naman natin, ang Bangko Sentral ay patuloy nagiging matatag. Ang net income po ng Bangko Sentral ay at least 100 billion. Kung kaya mayroon din siyang capacity na mag-recapitalize by itself. Pero yan po ay doon po sa tinatawag nating out of 200 billion, hindi pa po nababayaran ito ng gobyerno. Kasi ayon po sa batas na nag-revise o nag-amend doon pong DST Charter, ang recapitalization ay manggagaling doon sa dividendo sana na bibigay sa national government. Ang national government ibabalik ito sa DSP as additional capital. Hindi po ito nangyari kasi ibinigay ng Bangko Sentral yung dapat sanang dividendo nito sa Maharlika Investment Fund. Ayun po. Sige po. So, sir, ito lang po, panghuli. Ano po, sa macro perspective po muna nito pong ito pong 2025 national budget, ito pong GAA natin, ano po ang inyo pong pangitain po dito sa usapin po ng pakinabang ng ating mga mamamayan? Well, definitely, number one, dahil sa binawasan ang budget ng education, contrary to the constitutional provision na dapat ang ating constitution, the budget shall assign the highest budgetary priority to education. Hindi po nangyari ito. So, ibig sabihin ito, there will be less classroom, less hospital beds, less ability of the Filipino students to come out
of being one of the worst in mathematics, in science, and in reading. Nandoon po tayo sa baba. Pangalawa, napakahina po ng ating opportunity para po matugunan din yung tinatawag nating pandemic deficit. Nagkaroon po tayo ng learning poverty noong pong pandemic. Ang marami pong eskwelahan ang nagsarado ang eskwelahan, nag-remote learning, ngunit dahil sa walang libro, walang internet, wala pong gadget ang ating mga estudyante, bumagsak po ang kalidad ng ating mga estudyante. Sana po, noong 2024, 2025, nabigyan ng higit na paukulang pondo ang ating educational sector para po maipataas ang antas ng kalidad ng ating mga estudyante. Pangalawa, doon po sa health, zinero out ang subsidy ng gobyerno doon po sa PhilHealth dahil po sila'y naniniwala na may reserve fund or surplus fund ang PhilHealth. Hindi po totoo to. Meron pong reserve fund ang PhilHealth dahil sa ito po ay kinakailangang magbayad doon po sa mga nagastos ng mga miyembro o hindi miyembro ng PhilHealth. Number one. Number two, hindi pa po lahat ng Pilipino ay covered ng PhilHealth. Contrary to the provisions of the Universal Health System na dapat bawat Pilipino ay may coverage. And number three, dapat po na ipataas din yung coverage ng iba't ibang health issues. Ngayon, 44% po ng bill, hospital bills or even higher, ay kinakailangan out of pocket ng mga Pilipino. So kung tinamaan po ang budget dahil sa binawasan ng health, binawasan ng education, mas mababa po ang kapasidad ng ating labor force in the future. Anong klaseng labor force ang ating aasahan? Mahina ang kalidad ng education, hindi malusog ang ating mga kababayan. Anong klaseng leadership in the next 10 to 20 years? Anong klaseng labor force sa pribado at sa publikong sektor ang ating maaasahan? Gusto po natin lumago ang ating ekonomiya. Subalit kagaya ng experience ng ibang bansa, kapag ang kalidad ng kanilang labor force ay mataas, malusog at mahusay ang disposisyon, mas mataas din po at sustainable ang kalidad ng kanilang economic growth. Pero ang sabi po naman ng Malacanang na maganda itong budget because this will create more jobs kasi napakalaki ng inilaan para sa infrastructure through DPWH, sir. Tandaan po natin, ang public work project o tinatawag nating infrastructure, may dalawa pong uri yan. Yung iba ay talagang critical and we grant that premise. No? Critical. Halimbawa po, sa isang bansa, isang lugar ng probinsya, hindi po konkreto, hindi makadaan ang mga bata para makapag-aral. Importante yan. Ngunit kung ang pinag-uusapan natin dito ay road widening, pagtataas, paglalagay po ng mga waiting shed, basketball court, at iba't iba pa na po pwedeng i-postpone, napakahina po ng uri ng public works project. Number one. Number two, marami po dyan they are treated to what we call pork barrel project. Inaasahan po natin, makikita po ito ng Malacanang, makikita po ito ng ating Kongreso, upang sa ganon, maiayos po ang priority. Mas prioridad po ang edukasyon, mas prioridad po ang health and other social services upang mapanatili po natin ang magandang uri at kalidad ng ating mga estudyante at ang kalusugan ng ating mga kababayan. Maaari pong may postpone yung iba't ibang uri ng public works project. May mga priority at hindi po iba ay priority. Wow. Sir, salamat po na marami, sir. Sir, we appreciate sincerely ang inyong pong pagbibigay po sa amin ng panahon sa aming programa. Kami po'y muli natuto po dito po sa ating diskusyon. Napakalinaw po ng inyong pong paliwanag at kami po'y muli lubos na nagagalak po at nagpapasalamat po sa inyo. Salamat po, sir. Maraming salamat naman sa ating mga kababayan at pagpalain tayo nawa ng ating Panginoon ngayong taong 2025. Mabuhay po. Thank you very much, Ed. Mabuhay po, sir. Salamat na marami sa ulitin po. Thank you so much.